So yun guys, ngayong araw ay may ipapakita ako sa inyong bagong product, bagong bracket na ginawa namin para masolusyonan yung nakabuwal na box or hindi level na box dito sa Honda Click 125. Ayan, ang una muna natin gagawin, ikakabit natin tong bracket ng DC Monorack dito sa Click 125. Ayun, yung mga meron ng bracket, para masolusyonan yung nakabuwal na box, ito na lang yung bibilin nyo. Ayan, ipapakita namin sa inyo kung ano yung magiging forma. Ikabit muna natin itong bracket ng DC Monorack. So ayan, pag binili nyo yung Click na bracket, may kasama na siyang mga tornilyo. Ang kailangan nyo lang tools ay yung Allen na 6mm and then 12mm na socket wrench. Yun lang. Okay, sa gitna niya, ang paglalagay ng washer, meron siya kasamang 4 or 5, depende doon sa kapal ng bracket. Ilalagay niyo siya dito sa ilalim para magsilbing bushing or spacer dito sa gitna na to. Ayan. Tapos higpitan na natin. Ayun, tapos na natin siya ikabit. Mapapansin niyo talaga na nakatikwas. Ayan. Kaya siya kasi nakatikwas dahil nakasunod siya sa pairings. Ganyan kasi kami mag-design ng bracket. Kaya dun sa Click 160, kung napanood nyo yung video ko na yun, yung part na to nakasunod sa pairings and then binend namin siya rito. Ayun. Kaya naman hindi ko gagawin dito sa 125 yung ganong style dahil medyo pricey siya. Baka hindi ma-afford ng mga Click user dahil nga syempre yung Click ginagamit to sa kadalasan pang biyahe-biyahe, pang grab. Ayun, pero kung may gusto naman magpagawa ng ganun, pwede naman, punta lang kayo dito. Kaya ang inisip ko dito, hindi kayo masyadong gumastos. At the same time, hindi na kayo magpapalit ng bracket. Kasi kung may DC na kayo, tapos bibili rin kayo ng bend na DC, doble gastos pa. Ito na lang yung bibilin nyo para maging level yung top box nyo. Alloy man yan or plastic, pwedeng-pwede to. Okay, pag binili nyo to, may kasama na tong bolts and nut, tsaka mga washer. Pag kinabit nyo siya, may makikita kayong 3 butas dito. Ayan, kabilaan yan. Nakadepende to dun sa setup ng motor nyo. Baka kasi mamaya naka-lowered or baka mamaya matlaki yung gulong sa likod. Dito nyo siya ma-adjust para pumantay, lumibel yung box nyo. Ayan. Ngayon, tingin ko, para maging level, ay sa gitnang butas. Sa gitnang butas natin siya ilalagay. Tapos hanapin nyo lang yung tapat niya. Ayan, dito siya tumapat. Diyan natin siya ikakabit. Ganon din sa kabila. Take note para lang to sa DC Monorack bracket. Kasi baka mamaya bumili kayo tapos hindi sumukat sa ibang brand. Ayan. Bago natin higpitan to, isa-set up na rin natin yung alloy dito. Kakabit na rin natin yung plate. Para sigurado na hindi titikwas na to. Ito yung plate ng alloy box. Yan. Kung mapapansin nyo siya rito, sa part na to, yan, tapat-tapat yan, yung butas na yan. Pero dalawa lang yung lalagyan nyo dyan. Pwedeng dulot-dulo, pwedeng gitna. Yan. Iba-iba kasi gawa ng plate ng mga alloy. Kaya ginawa ko 4 yung butas. Yan. Kung mapapansin nyo, medyo nakaangat pa kasi yung gulong. Nakalibel na siya. Subukan nating ibaba. Ayan. Nakatingala pa siyang bagya, ano? Pwede pang ilagay sa pangatlong butas. Okay, subukan natin siya sa pangatlong butas. Okay, nailipat na natin siya sa pangatlong butas. Ito na yung naging forma niya. Ayan. Ayan, mapapansin niyo, naka-level na siya. Subukan natin ibaba sa stand. Tingnan natin kung hindi siya, ang tawag doon? Yuyuko. Ayan. Mapansin nyo, naka-level na siya, di ba? Ito naman, yung awang na yan, ma-adjust yan. Ayan, kita nyo, lalapat yan. Kaya yun yung sinasabi ko kanina, bago nyo higpitan to, ikabit nyo muna yung plate. Para lumapat muna siya dito, sa plate na to. Ayan. Okay, sige, ikabit natin to ngayon. Tapos, ikabit natin yung box para makita nyo talaga na naka-level na siya. Di ba? At the same time, hindi nasira yung forma ng bracket. Nagkaroon lang siya ng additional
bracket na inilagay natin. Okay, yung mga box nyo, alloy man yan o plastic, may kasamang ganito. Ngayon, yung ganitong bracket, sa harap nyo na lang ilalagay. Kasi dito sa bungad, ay kahit nut na lang yung ilagay nyo. Ito, nut na lang kasi sakto naman na yung butas nito. Ayan. Tulad na sabi ko kanina, bago nyo higpitan yung bracket na to, kailangan nakasetup na yung, yung plate para lumapat. O kaya naman, kabit nyo muna to dito sa plate, tsaka nyo ikabit dito. Pwede rin yun. Ayan. Ayan yung mga option na pwede nyo gawin. Basta ito, sa harap nyo na lang to ilalagay. Pwedeng dalawa, pwedeng isa. Pero mas matibay, dalawa ikabit natin. Ayan, ganyan lang naman yung pagkakabit nito. Kung di kayo marunong magkabit, ayan, panoorin nyo yung video na to para maikabit nyo ng maayos. Ayan. Ganun lang kasimple. Ganun lang kadali. Nagawa natin ang solusyon itong nakatingalang box. Sobrang tagal na rin itong nire-request ng iba. Kaya ngayon nagkaroon tayo ng time para gawin yung bracket na to. Okay, matapos natin ikabit to, nahigpitan na natin. Pwede na natin ngayong higpitan tong bracket na to. Kasi nakalapat na siya. Basta tandaan nyo, huwag nyo muna siyang ihigpitan hanggat hindi na ikakabit yung plate. Kasi hindi gaganda yung fitting nitong bracket na to. Yan. Diba? Okay. Tingnan nyo mabuti na level na talaga. At the same time, yung bracket na ginawa natin, makapal. Ayan, 5mm yan. Kaya hindi kayo makakabahan na mabali. Matibay din yan. Salpang na natin yung box. Ayan, pagpasensyahan nyo na yung box. Luma yung ginamit natin sample. Pero okay lang yan. Importante makita nyo yung level ng box. Ayun, no? Grabe. Nakita nyo? Pantay na siya ngayon. Ibaba pa natin yung motor para mas lalo nyo makita. Ayan. Ang ganda na nung tindig ngayon nung box nyo. Kaya sa lahat ng nakabili ng DC Monorack, sa lahat ng bibili pa, sasamahan nyo lang siya ng ganito for only 200 pesos lang para maging level na yung box nyo. At the same time, hindi na kayo magpalit ng bracket, hindi na kayo magpalit ng bago. Ayan, i-comment nyo dito sa baba kung ano yung motor nyo na nakatingala pa yung bracket. Pwede natin gawa ng ganito para maging level at maging ganito yung forma ng box nyo. Ayan, maraming salamat sa panonood. Comment lang kayo, mag-PM lang kayo dito sa page para malaman nyo yung mga details pa na about dito sa may bracket na to. Ayan, maraming salamat.